Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa isang namang episode ng aking talakayan dito sa aking bagong social media platform, Veritas. Mayroon po tayong YouTube channel na Veritas. Kung hindi pa po kayo nakafollow, mag-follow na po kayo. Mayroon din po tayong Veritas Meta or Facebook page. Kung hindi pa pala kayo nakasubscribe sa YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Facebook or Meta page, paki-follow na po. Dito sa aking bagong social media platform na ito, umipili ako ng isang topic. Tapos dinidiscuss ko ito ng malaliman para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan. Dahil naniniwala tayo, ang katotohanan, Veritas, ang magpapalaya sa ating bayan. At ito, pag-usapan natin ito, ano ang katotohanan sa likod nito? Bakit parang sobrang takot ni Bato? Wala pa nga, hindi pa nga kumpirmado yung arrest warrant ng ICC. Ayan, nag-file na siya ng TRO sa Korte Suprema. Akala ko ba matapang si Bato? Ngayon, hindi raw siya nagtatago. Pero hindi mahagilap kung nasaan. Hindi mahagilap kung nasaan. Actually, pangatlong araw na ngayon sa Senado, pangatlong sesyon na, hindi pa umaattend si Bato. Nagsimula yung pagbabalik ng sesyon ng Senado noong November 11, 11, 12, 13, 13 na, wala pa. Tatlong araw nang hindi umaattend si Bato. At paano natin masasabing nagtatago siya? Hawak chairperson si Bato ng subcommittee ng Budget Subfinance Committee. Hawak niya pa naman yung Subfinance Committee tungkol sa National Defense. Kaya kailangang matalakay yung budget ng Department of National Defense. Ang problema, si Bato ang in charge doon. Hawak niya, siya ang chairperson ng subcommittee noon. Hindi siya umaattend. Kaya mayroon yatang announcement, sa November 25 pa daw matatalakay. Hala, napapabayaan na ni Bato. Imagine niyo ang tagal-tagal pa ng November 25. Mukhang doon pa lang magpapakita si Bato O baka hindi pa nga magpakita sa November 25. Ngayon, pangatlong araw na ngayon, hindi pa rin umaattend si Bato sa Senado. Pero ang sabi ng kanyang abogado, si Torion, si Attorney Torion, hindi daw nagtatago si Bato. Hindi lang daw available at the moment. Sa ngayon daw, hindi pa available si Bato. Pero hindi raw nagtatago. Mayroon pang post si Bato sa kanyang Facebook yata. Pinakita niya yung na deboto siya ng Santo Niño. Yun. Tapos, nandun siya sa Cebu. Dun sa isang pari yata doon. Nagmamano siya dun sa pari doon. Sa Cebu. Anong pangalan ng pare? Father Siano? Parang yata. Nagiging sobrang reliyoso si Bato ngayon. Nagiging sobrang reliyoso. Anyway, so yan si Bato. Hanggang ngayon hindi pa nagpapakita. Pangatlong araw na sa Senado. Pero ang sabi ng kanyang abogado, hindi naman daw nagtatago si Bato. Ano lang daw, hindi pa available at the moment. Gusto niya lang daw munang masiguro ano ba talaga? Ano daw ba talaga ang status ng mayroon daw mga bagay na gustong makumpirma si Bato. Yun ang sabi ni Attorney Torion. Pero makita mo talaga nag-file ng TRO si Bato. Nag-file yung kampo niya, yung abogado niya, nag-file sa Supreme Court ng TRO, Temporary Restraining Order. Tapos yung asawa niya, pangalan yata Nancy, Nancy Comandante ang apelyido ng dalaga pa. Nagmamakaawa sa mga kila Amy Marcos, tulungan naman daw ang asawa niya. Nagmamakaawa na bigyan daw ng due process. So ngayon, natawa tuloy si Laila de Lima. Si Laila de Lima, natatawa siya kasi sabi ni Laila de Lima, akala ko ba matapang si Bato? Bakit hindi niya harapin itong kaso niya? Kaya yan yung makikita mo dito na
sobrang takot ni Bato. Yung kanyang sinasabing, go ahead, make my day. ha? Hindi pa, hindi totoo eh. Bakit? Kung totoo yun na hindi siya natatakot, go ahead, sinabihan niya si Trillanes, bakit hanggang ngayon hindi pa siya nagpapakita? Pangalawa, kaliwat kanan, humihingi ng tulong ang kanyang asawa. Pangatlo, kahit hindi pa kumpirmado na mayroon nang arrest warrant, ayan, nag-file na ng TRO sa Korte Suprema. Parang masyadong premature para mag-file siya ng TRO. Ang nire-reveal dito, sobrang takot ni Bato. Grabing pasiguro, Grabing pasiguro. Ngayon, hindi na nagpapakita sa Senado. Pangalawa, nag-file ka agad ng TRO kahit hindi pa kumpirmado. Ewan natin anong mangyayari dyan sa final niyang TRO. Ang sabi sa Inquirer, ang inaasahan lang daw ni Bato ngayon, faith. Pananampalataya. Kumbaga, ang mga post ni Bato ngayon tungkol sa relihiyon. Pumunta siya doon sa kaibigan niyang pare ba yun? Sa Cebu. Tapos pinost niya yung lumang picture niya na hawak niya yung statwa ng Santo Niño. Biglang reliyoso si Bato. Kaya lang kahit anong sabi pa ng kanyang abogado na hindi naman nagtatago si Bato, ang malinaw lahat ng itong mga nangyayaring ito nagpapakita na nagtatago siya. Kung hindi ka nagtatago, bakit hindi ka nagpapakita? Ang daming mga importanteng business sa Senado, yung budget may naka-assign sa kanya doon. Siya ang chairperson ng subcommittee, finance subcommittee doon sa National Defense. So dapat mapag-usapan na yung budget ng DND, Department of National Defense. Hindi niya maasikaso. Nag-post yata sa GC ng sa group chat ng komite ng Subcommittee on Finance tungkol sa National Defense na sa 25 na lang daw. Sa 25 na lang daw ng November, madidiscuss yung budget ng National Defense. Imagine niyo yan. Kaya, ang mga ito, indikasyon nito na nagtatago na siya. Lalo na pag lumabas na yung confirmation na mayroon na nga siyang arrest warrant, di lalong hindi na magpapakita. Ngayon pa nga lang, wala pa yung arrest warrant. Hindi na nagpapakita. Ang sabi ng kanyang abogado, si Attorney Torion, ang sabi, hindi niya raw ina-advise sa kanyang kliyente na magtago sa loob ng Senado. Kaya hindi raw yan maasahan yung sanctuary na yan ng Senado. Sa bagay, sinabi rin yan nila Ping Lacson sa ni Senate President Soto. Susuportahan naman siya kung maghingi siya ng tulong sa mga senador. Magsasanctuary siya sa Senado. Pero hindi pang matagalan yun. Kaya sabi ni Torion, hindi niya ina-advise sa kanyang kliyente na magtago sa Senado. Yun. Kaya siguro, pasiguro na si Bato. Baka nga naman pagdating niya dun sa Senado, biglang ilabas yung arrest warrant. Parang katulad nung nangyari kay Duterte. Di ba? Galing ng Hong Kong, bigla pagbabasa na iya, mayroon na, sinerve na yung arrest warrant. Di na problema siya. Ayaw mangyari yun kasi sabi ni Torion, sinabi na daw ni Lacson na hindi naman pwedeng pangmatagalan siya dun sa Senado. Hindi naman pwedeng makipagmatigasan sa mga autoridad na magtago siya doon. Pangalawa, kahit ang Malacanang nagsabi na si Yussi Claire Castro, hindi naman tatagal yan. Hindi naman pwedeng kupkupin siya doon ng Senado ng matagal. Malalabag niya ng batas, ang rule of law at ang konstitusyon. Kaya wala na. Talagang magtatago na ito si Bato. Sa sobrang takot, nagtatago na. Wala pa ngang warrant of arrest yan. Anyway, ang tanong ngayon, ano kaya ang mangyari dyan? Kasi nag-file ng TRO Nag-file na ng TRO, mga kabunyog, mga kababayan, si Attorney Torion.
nabasa ko yung ano, yung simula lang ng petition at saka yung prayer sa likod. Oh, ang final na ano, ang final na petition ay para bigyan ng TRO si Bato. Ibig sabihin, kapag lumabas yung arrest warrant, kung totoo ngang lumabas yung arrest warrant, pigilan ng Korte Suprema, sa Korte Suprema nag-file ng TRO eh. Pigilan ng Korte Suprema ang mga ahensya ng gobyerno, DOJ, DILG, DFA, PNP, pigilan ang mga ito na i-implement ang anumang order ng ICC o ng Interpol. Kaya humihingi ng tulong si Bato sa Korte Suprema na mag-issue ito ng TRO. Kaya lang, ang problema dyan, hindi naman mag-i-issue ng TRO ang Korte Suprema nang wala pa ngang arrest warrant. Nabasa ko yung petition, ang nakalagay doon, take judicial notice daw nung sinabi ni Ombudsman Boyeng Rimulya na mayroon ng ano siya, authority na ano nga, mayroong reliable na source ng authority na talagang mayroon ng arrest warrant. So, doon sa prayer ng petition ni Attorney Torion, hinihiling niya sa Korte Suprema na i-take judicial notice ito ng Korte Suprema at maglabas na ng TRO kapag nakumpirma na mayroon ngang kung anumang notice galing sa ICC, sa Interpol. Kaya ang problema diyan sa petition na 'yon ay premature. Wala pa ngang confirmation eh. O bakit nag-file na kaagad ng TRO? Sa tingin natin, masyado namang 'yon. Masyadong takot. Masyado namang nauuna. Wala pa nga. O hindi naman pwede 'yon. Anong order ang naka-attach mo na gusto mong i-TRO? O ang sabi mo, sabi ni ganito, ni ganyan, ay mahirap yun. Ewan ko, bakit nag-file na kaagad ng ganun si Torion, si Attorney Torion. Mukhang nasubrahan naman ng takot ito. Sa bagay, natuto na sila dun kay Duterte. No? Ngayon, assuming pa na mayroon ngang arrest warrant ang ICC, sa tingin ba natin maglalabas ang Korte Suprema ng TRO? Medyo mabigat 'yan. Mabigat, mahirap sa Korte Suprema ang maglabas ng TRO kay Bato kasi yung kay Duterte nga, mas pa yun mas sobrang urgent pa yun at napakabigat nun kasi dating presidente ng Pilipinas, Duterte ba naman? Pero hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Hindi naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Hinayaan ng Korte Suprema na ituloy yung pag-aresto kay Duterte at pagdala sa ICC. Actually, habang nandun pa si Duterte sa loob ng habang nandun pa siya sa loob ng Villamor ba 'yon? Dinidelay sana nila 'yon. Ang sabi ni Duterte kay General Torre noon, pakihintay lang ang aking anak, si Sara Duterte. Tapos mayroon pang hintayin daw yung pizza na pinabili kay Bato. Kasi gutom na sila. Si Bongo. Actually yun, mga delaying tactics yun kasi linalakad nga ng mga abogado nila Attorney Lambino, ni Torion, ni Vic Rodriguez, ni Panelo. Linalakad nila na makapaglabas ng TRO nakuryente pa nga si Attorney Lambino. Kasi habang hindi pa nakakaalis yung eroplano, mayroon yatang kumontak sa kanila na naglabas na ng TRO, kunin na kaagad doon. Ngayon, nag-live itong si Attorney Lambino. Sabi ni Attorney Lambino, pakisabi diyan sa Villamor, kung yung piloto, pakisabihan, huwag umalis. Kasi kukunin na namin ang kopya ng TRO. May TRO na, kumpirmado. Kaya lang yung pala wala naman. Ay di ba pinag-i-explain nga doon pinag-i-explain ng Korte Suprema si Attorney Lambino diyan kasi fake news yun eh. Wala naman TRO na ni-release ang Korte. Bakit Korte Suprema? Bakit nag-live ng ganun si Lambino?
Kung dun sa kaso ni Duterte na mas ano yon, na unang pagkakataon yon, hindi naglabas ang Korte Suprema. Anong pagkakaiba dito kay Bato? Kaya medyo ano to medyo mahirap maglabas ng arrest ng ng TRO ang Korte Suprema dito kay Bato. At saka pagkatapos ng pangyayari kay Duterte, kaagad-agad nung araw mismo na yon at ng mga sumunod na araw, sunod-sunod na petitions ang final ng mga abogado ni Duterte at pati ni Baste. Final nila ni Panelo, kini-question yung constitutionality at legality ng pagkaka-aresto kay Duterte at pag-turnover sa ICC. Pero hanggang ngayon wala pang desisyon doon ng Korte Suprema eh. Napaka-importante na nun, pero hindi. Kasi hindi madaling i-resolve ng Korte Suprema yung issue na yon. Pinag-aaralan talaga nila. Ayaw din basta-basta maglabas ng pronouncement o decision ng Korte Suprema sa issue na yan. Oh, kasi magbabangga sila sa pag sinabi nilang unconstitutional, invalid yung ginawa kay Duterte, medyo yon, mabigat yon sa executive. Kasi tinitindigan ng executive na tama yung ginawa nila. Yan yung ni yun nga yung inuulit-ulit noon ni dati pang Secretary of Justice Boying Rimulya. Para sa kanila tama yung ginawa nila, walang mali. So, sa pagkakataong ito, mayroon na namang request ng TRO, prayer for TRO, ang kampo ni Bato. Kaya lang, yun na nga. Ang problema dyan, una, wala pa namang warrant of arrest. So parang premature. Ewan ko kung mag-aaksyon ang Korte Suprema sa ganyan. Malabo. Pangalawa, kung doon kay Duterte, hindi nag-issue ng TRO, anong pagkakaiba ni Bato? At mag-i-issue ng TRO? Medyo kailangan ng justification o iba pang dahilan bakit mag-i-issue ng TRO kay Bato samantalang kay Duterte hindi. Anyway, ang ginawa lang naman diyan ng abogado ni Bato, itong si Torion, ginagamit lang ang lahat. Kumbaga, parang shotgun, pumutok o kung alin ang tumama. Kumbaga lahat ginagawa, lahat ginagawa ng isa na diyan yung pag ng TRO. Pero kung magagrant nga ba yan o hindi, medyo alanganin, mahirap. Kasi ang Korte Suprema kapag mga ganyan na Interpol operation, ICC operation, medyo mabigat yan. Kasi iti-TRO mo yung pagsiserve ng arrest warrant ng International Criminal Court. Iti-TRO mo yung proseso ng Interpol. Medyo mabigat sa parte ng Korte Suprema yung gagawin na ganyan. Kaya cautious din ang Korte Suprema diyan. Anyway, itong kay Laila de Lima. Sabi ni Laila de Lima, kinantsawan si Bato eh. Kinantsawan si Bato. Kasi sabi ni Laila de Lima, akala ko ba matapang si Bato? O bakit ngayon parang bakit nagtatago siya? Ay harapin niya. Kung talagang matapang siya, harapin niya. O sabi si Laila de Lima nga, kinaharap niya rin yung ganyang sitwasyon. Mas malala pa nga yung ginawa sa kanya kasi gawa-gawang kaso talaga yun. Ang bigat sa loob nun na gawa-gawa yung mga kaso sa'yo. Pero kailangan niyang harapin. So, sitting senator din si Laila de Lima noon, nakaupo nung senador siya. Senadora pa siya noon. Pero anong ginawa ni Laila de Lima? Siyempre nalungkot siya. Lungkot na galit. Kaya lang sa bandang huli nang ibabaw sa kanya yung tapang. Kay Laila de Lima, nang ibabaw sa kanya sa huli yung tapang. Kasi ayaw niya ring magtago noon sa Senado. Kasi kung magtatago siya sa Senado noon, malalagay sa alanganin ang Senado eh. Hindi naman magtatagal. Hindi naman magtatagal. Kumbaga, makikipagmatigasan ka sa mga CIDG, PNP na naghihintay sa labas. Kahit alam mong trump up yung mga charges sa'yo, gawa-gawa, malungkot at galit siya. Pero ayaw niyang madama yung Senado sa kanya. Kumbaga, ginawa yun sa kanya ni Duterte, haharapin niya. So yun, nagpaano siya?
Nagpakulong siya, linabanan niya hanggang sa nagtagumpay siya. Na-vindicate niya, napatunayan niya na gawa-gawa yung mga kaso sa kanya. Yun, ano yun mas mabigat yun kasi makukulong ka sa isang bagay na alam mong gawa-gawa lang. Itong kay Bato, hindi eh. Ginawa naman talaga nila yan eh. Nila ni Duterte. Yung mga pagpatay na yan sa war on drugs, ginawa naman talaga nila yan. Ay noon, pinagmamalaki nila yan, na achievement nila eh. Kaya lang ngayon, na yan pinagbabayaran nila, nagtatago na. Kaya nga sabi ni dating Senadora Laila de Lima, ngayon Congresswoman akala ko ba matapang si Bato? Bakit siya nagtatago? Dapat hindi siya magtago. Yun yung yan yung natatawa si Laila, natatawa na kinakantsawan si Bato. Sabi ni Laila de Lima, hindi siya pwedeng magtago sa Senado kasi ang Senado, bagamat ang senador at ang mga kongresista, ang members ng Congress, ng House of Representatives, ng Senate, mayroon silang immunity from arrest. Pero kapag ang kaso mo ay below 6 years ang penalty, ay ito crimes against humanity to. Kaya pinaliwanag nga ni Laila de Lima, murder ito. Crime of murder for crimes against humanity. Mabigat to. Hindi dito pwede yung hindi mo pwede ditong i-invoke yung immunity from arrest. Kasi ang immunity from arrest, while Congress is in session, kapag below 6 years, ay ito hindi. Mabigat, crimes against humanity, pagpatay, murder. Kaya sabi ni Laila de Lima, hindi naman siya makakapagtago sa Senado niyan. Pwede, madali lang. Tulad din ng sinabi ni Ping Lacson sa Soto. Pero sa bandang uli, mauobliga siyang magpa-aresto. Kaya, ang gawin niya, ang advice ni Laila de Lima, magpa-aresto na siya. Voluntary surrender. Harapin niya na yan. Harapin niya na. Kaya lang, siyempre, hindi maisip yan ni Bato na makukulong siya. Katulad din ni Duterte na hindi rin maisip na makukulong siya. Makukulong sila. Kaya lang, ito na yung pagpapanagot sa kanila sa lahat nilang mga ginawa. Ito na yun. Ang buhay ay weather lang. Kaya lang, mabuti si Laila, alam niya na sa bandang huli, maano naman siya, maa-acquit siya. Alam niya naman. Itong si Bato, alam niya na hindi siya maa-acquit, makukonvict sila, alam nila yan. Ang tindi ng mga ebidensya sa kanila. Saka totoo namang ginawa nila yun. Kaya lang, alangan naman ang depensa nila doon. Sasabihin ba nila doon sa ICC? Ginawa namin to para sa aming bayan. Sige nga. Tatanggapin ba ng ICC yun? The end does not justify the means. Kahit pa sabihin mong ginawa namin yun para daw, 'di ba? Laging ang dialogue ni Duterte sa kanibato para sa kinabukasan ng mga kabataan, para sa future ng mga children. Sige nga, gamitin niya 'yon na depensa. Hindi nila gagamitin 'yang depensa. Alam nila na na hindi uubray ang ganyang depensa. Ay noon kasi ang sabi ni Duterte sa kanibato, papanindigan namin, ginawa namin lahat 'yon, totoo 'yon, para sa bayan. At wala kaming pinagsisisihan doon. Sige nga, gawin niya yung depensa na yan. Alam ni Bato, hindi uubray ang ganyang depensa pagdating doon sa ICC. Alam niya yan. Kaya ngayon, ang niya, magtatago. Pero hindi rin yan magtatagal pagtatago niya na yan. Sa Senado man yan o sa labas, hindi. Sabi ni Laila de Lima, hindi yan. Yung pagtatago niya na yan, hindi uubra yan. Hindi magtatagal yung pagtatago niya na yan. Ang maganda, harapin niya na lang. Kaya lang natatawa, sabay sinasabi yan ni Laila de Lima pero natatawa. Kasi ang sabi ni Laila de Lima, akala ko ba matapang si Bato? Ayun pala magtatago siya. Si Laila talagang pinakita niya, matapang siya. Si Bato ngayon, naiiyak na yata si Bato eh. At saka kasi hindi na siya makakapag-ihaw. Hindi niya na makakasama yung kanyang apo, sabi ni Bato, di ba? At saka ang laki ng gastos. Kukuha siya ng foreign lawyer, sabi ni Sara, mayroon daw siyang i-recommend na British lawyer.
Oo nga, may lawyer na ire-recommend sa kanya si Sara. Paano pambayad? Oh, ay kung ang mga Duterte ang daming pambayad, sa kalinggo-linggo, salit-salitan ang pamilya ng Duterte, nagbibisita kay Digong. Sa kanya, o paano yan? Hindi na ano ni Bato, kaya bang magsalit-salitan ng kanyang pamilya? Pilipinas, Europe, ang gastos niyan. O nga, nang pamunta ng Europe eh. O magkanong gastos. O sila, o ako once a year lang pumupunta ng Europe. O siya, kung si Duterte weekly, o pabalik-balik yung kanyang mga apo, anak, asawa. O, ito, paano si Bato niyan? Kaya malaking problema ito. Kaya ano yan? Anyway, karma yan. Harapin niya na lang ako. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, ito ang ating Veritas. So, diniscuss po natin itong issue na to. Ano? Sana nakatulong ito na naalaman natin yung buong katotohanan sa usaping ito. Dahil naniniwala po tayo ang katotohanan, ang Veritas, ang magpapalaya sa ating bayan. Mabuhay po!